GMA Road Watch, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, narito pong lagyan ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila mula sa GMA Road Watch. Unahin po natin ang sitwasyon sa Katipunan, Berkeley sa tulong ng MMDA traffic camera. Makikita niyo po yung kaliwang bahagi, yan po yung northbound papuntang CP Garcia. Maluwag po yung daloy ng trapiko. Pero yung nasa kanan po, yung southbound papuntang Libis, nagkakaroon ng konting pagbigat pagkalagpas po ng pedestrian flyover. So, kung meron po kayong lakad dyan sa lugar na yan, maaari niyo pong iwasan yung bahagi niyan ng Katipunan Avenue kung kayo po ay papuntang Libis. Pero eto, alamin din natin yung usad ng trapiko sa tulong ng ating mga Wazer. Unahin natin ang EDSA sa may bahagi ng Pasay. Lakihan natin ang ating larawan dito. Makikita natin itong bahagi po ng Pasay papuntang northbound o papuntang Makati. Yun po yung kulay pula. Mabagal na ang daloy ng trapiko. Nasa 5 kilometers per hour ang tinatayang takbo ng mga sasakyan dyan. At yung kulay orange naman, yan po yung nasa kabila. No? Ito po yung galing sa Arnaiz at Makati pababa. Papunta po dyan sa may Rojas Boulevard. Mas mabilis ng kaunti yung daloy ng trapiko, pero nasa kulay orange na rin. So, ibig sabihin, moderate to heavy ang lagay ng trapiko sa lugar na yan. Baba tayo sa may bandang Rojas Boulevard na mismo sa Maynila. Makikita natin, ito pong bahagi na to, yung kulay pula, yan po yung mula dito sa may Pasay, papunta po dyan sa may Quiapo, Maynila, papuntang Quiapo. Mas mabigat yung daloy ng trapiko papuntang Maynila, nasa 17 kilometers per hour, kumpara sa daloy ng trapiko pababa mula Maynila, papunta po sa Pasay at sa may CCP sa lugar na ito. Nasa 31 kilometers per hour ang tatsyang takbo ng mga sasakyan sa lugar na yan. Silipin naman natin ang Osmeña Highway kung saan gaya ng mga napaulat ay may ginagawang mga kalsada. Yung bahaging ito, yung nasa kanan po natin, yan po yung papuntang Quirino. Sa ngayon, nasa puti, no? Yung nakikita natin sa ulat ng mga Wazer. Ibig sabihin lang po niyan ay wala pang mga report mula sa ating mga Wazer para sa bahaging yan. Pero yung kabila po, pababa, kulay pula, nasa 17 kilometers per hour ang tinatayang takbo ng mga sasakyan. Yan po ay mula Peña Francia, no? Doon sa may bandang Makati, pababa, hanggang dito sa may lugar na papunta na po ng South Super Highway. At medyo mabigat na po yung daloy ng trapiko dyan. At eto pala, no, makikita natin yung mula dito sa may South Super Highway, papuntang Osmeña, biglang nagkulay orange. Ibig sabihin, moderate to heavy ang takbo ng mga sasakyan. Huli natin silipin ng Quezon Avenue naman. Meron pong napaulat na aksidente dyan po sa may Santo Domingo Church. Ito makikita natin sa ating report ng mga Wazer. Yung nakikita nyo po yan, yung icon na ito, yung police. Tapos may sasakyan na nagkabanggaan. Kaya ito, mayroon tayong dalawang report ng dalawang sasakyan na nagbanggaan. Kaya mapapansin nyo dito sa may Santo Domingo Church, lakihan po natin yan mabigat na yung daloy ng trapiko. So mula yan sa Quezon Avenue papuntang EDSA, mabigat na. Pati na rin yung kabila, medyo nagbibigat na rin. No? Yung papuntang yung Santo Domingo Church papuntang Espanya, mabigat na rin po ang daloy ng trapiko. So kung pwede, iwasan nyo muna ang lugar na yan hanggat wala pa tayong report na na-clear na yung kalsada sa lugar na yan. Mga kapuso, ito po ang latest mula sa GMA Road Watch. Para sa iba pang traffic update, bisitahin ang imready.ph at ang social media accounts ng imready.ph. At maaari nyo rin i-download ang Waze application sa iyong smartphone at sumama sa lumalaking Wazer community na ready maghatid ng real-time traffic situation habang kayo ay on the road. Pagplano para sigurado, I am ready, serbisyong totoo ng GMA News.